Magandang gabi mga kadamista. So ayan o, linggo na ngayon, May 11. So bukas na yung eleksyon, no, para sa mga senador, mga gobernador, congressman, mayors, at iba pa, no. So magbibigay tayo, no, ng kadamista senatorial na atin na gusto na piliin, no. Kasi hindi na sana ako makikialam, no, pero sa tingin ko kasi dapat magpahayag tayo ng saloobin, no. Sa katulad ko, gusto ko na yung mga senador sa PDP laban is manalo, no. So marami kasing mga tao na gusto na manalo yung PDP laban, kaso hindi nila alam yung numero at hindi rin kilala yung ibang mga kandidato sa pagkasenador, no. Kaya sa gabing ito, wala muna tayong laro, no. Dapat kumuha kayo ng ballpen sa papel, ilista ninyo yung mga kandidato natin sa senador, no. Ilista niyo yung pangalan at saka yung number para hindi na kayo malilito kinabukasan pagdating na ng eleksyon, no. So ibibigay ko lahat, no. Ibibigay ko ngayon isa-isa yung number para kung gusto niyo ng madalian na video, ilista niyo kagad yung pangalan at saka number ng PDP laban. Saka mamaya i-explain ko kung bakit sila yung dapat piliin natin sa pagka-senador ngayong 2025, no. Sige, babasahin muna natin isa-isa yung mga number at kung sino yung 10 kandidato ng PDP laban na ini-endorso ni Tatay Digong. Sige, Sister Grace, pakibasa isa-isa. Sunod-sunod, no? Sige. Bundok, number 10. Jimmy Bundok. Tandaan nyo, ilista nyo. Number 10 sa baluta. Sige. De La Rosa, number 22. De La Rosa. Ano yan? Tayo yung kumpleto niyang pangalan? Ronald Bato De La Rosa, number 22. number 22. Bato De La Rosa, number 22. Sige. Go Bongo, number 28. Si Christopher Bongo, number 28. Ilista nyo kagad. Sige. Pangapat. Pangapat ano? Pangapat. Hinlo JV, number 30. GB Hinlo, number 33. Number 30. 30, no? Ikaapat yan. Sige, kalima. Lambino Raul, 34. Raul Lambino, number 34. Number 34 yan, no? Sa ating baluta. Sige. Marcoleta, number 38. Marcoleta, no? Parang ano yata yung pangalan? Rodante Marcoleta. Ayan, no? Ano number niya? 38. Rolando Marcoleta, number 38 sa baluta sa pagkasenador. Sige. Mata Doc Marites, number 42. Mata, no? Number 42. Ilista nyo agad. Sige. 53. Kibuloy. Okay, no? Apollo. Kibuloy. So, i-explain natin mamaya kung bakit yan yung gusto natin na suportahan ng mga senador dito sa kadamista, no? Sige. Rodriguez, Attorney Vic. Vic Rodriguez, no? Number 56. 53. Vic Rodriguez, number 56. Ilista nyo kagad. Importante yan si Vic Rodriguez sa Senado, no? Sige. Last, Philip Salvador, 58. Ayan. Philip Salvador, 58. Yan yung 10, no? Uulitin natin. Sino yun? Nauna? Bundok. Jimmy Bundok, number 10. Pangalawa. De La Rosa, Bato De La Rosa, 22. 22. Yan. Sige. Go Bongo, Christopher 28. Bongo. Christopher Bongo, number 28. Sige, sunod. Hinlo, 30. Hinlo, GB Hinlo, number 30 yan sa balota. Sige. Lambino, 34. Lambino, 34. Sige. Marcoleta, 38. Rodante Marcolita, 38 sa balota. Sige. Mata, 42. Dr. Mata, 42. Sige. Kibuloy, 53. 53 si Kibuloy. Sige. Rodriguez, 56. Attorney Vic Rodriguez, 56 sa balota. Sige. Salvador, 58. Philip Salvador, 58. Yan yung 10 na kandidato na dito na ini-endorso ko dito sa Kadamista TV. Kasi marami talaga na gusto na suportahan yung PDP laban, kaso hindi nila alam ang number at saka hindi rin kilala, no? At saka ngayon i-explain natin kung bakit sila yung
gusto nating iboto sa Senado, no? Sa totoo lang, ang kilala talaga dyan sa PDP Laban, babanggitin ko ang kilala talaga dyan, no? Si Pato de la Rosa, si Christopher Bongo, sina Rodante Marcolita, sikat na yan, no? Kilala din yan, malakas dyan sa survey, no? Si Atty. Vic Rodriguez, kilala na din yan dahil maingay din yan, no, na supporter ni Tatay Digong. Si GB Bundok, kilala din yan kasi singer din yan, di ba? At saka abogado din yan. At saka sino pa bang mas kilala dyan sa iba? Philip Salvador, kilala din yan na artista, no? Yung iba dyan, tulad nilang Atty. Hinlo at saka Lambino, hindi masyadong kilala, no? Kaya ipapaliwanag natin kung bakit sila yung gusto natin, no? Unang-una, gusto natin ibalik pa rin si Pato de la Rosa dahil malaki talaga yung maitutulong niya pagdating ng 2028 dahil kaya niyang pigilan yung mga alam naman natin, marami ng anomalya ngayon, no? So isa siya sa pipigil sa mga anomalya dyan sa Senado. Pangalawa, si Senador Bongo, solid din yan sa mga Duterte kasi Duterte din ako eh. Kaya isa yan, si Christopher Bongo. Pangalawa, si Philip Salvador, matagal na din yan na kasama nila, no? Tsaka sa iba, nagplaplano na iboto yan si Bong Revilla or di kaya si anong tawag yung isa? Si Leon Guerrero, si Lito Lapid. Dito na tayo kay Philip Salvador. Kasi sa tingin-tingin ko lang, no, sa akin lang opinion ko lang bilang Pilipino, wala naman akong nakikita, no, na nagawa yung dalawang yan, si Lito Lapid at saka si Bong Revilla, no. Kung itatanong ninyo kung meron bang magagawa si Lito Lapid, ang sagot ko dyan, baka, no, baka meron. Kaya susubukan natin ang bagong mga kandidato kasi yan, ilang taon na yan si Bong Revilla, si Lito Lapid, matagal na yan sa pagkasenado pero wala naman tayong nakikita na meron niyang nagawa. So kaysa silang dalawa yung iboto natin, bigyan natin ng chance Philip Salvador para meron ding katulong yung nabanggit ko kanina, sina Christopher Bongo, Bato de la Rosa, no? Yung mga nabanggit ko, no? Sino pa? Si Bato de la Rosa, si Senador Bongo, Philip Salvador. Pang-apat, si Atty. Vic Rodriguez. So ayun, isa yung abogado, no? Kilala din yan. So marami yang magagawa sa Senado, no? Yan si Atty. Vic Rodriguez. Kailangan natin yan sa Senado. Di tulad ng iba dyan, wala namang alam, no? Nagpamarunong-marunong lang sa batas, pero wala namang alam, no? Si Atty. Vic Rodriguez, isang abogado yan, no? Sa Bisaya pa, banggitan yan. Panglima, si Rodante Marcolita, no? Alam naman natin, may paninindigan yan si Senado, Congressman Rodante Marcolita. Tsak, sigurado ako, mananalo yan dahil malakas yan sa survey si Rodante Marcolita. No, huwag niyo yung kalimutan yung mga number nila. Binigay ko na sa inyo yung number nila. Pang-anim, Atty. Raul Lambino, no? Ini-endorso din yan ni Pangulong Digong, no? O Tatay Digong, ini-endorso yan. Abogado din yan. So, kailangan din natin yan, no? Kasi hindi pwede na tatlo lang ang papasok sa PDP Laban. Dapat pumasok talaga yung 10 na ini-endorso ng Duterte, no? Dapat, kasi mas marami sila, mas kaya nilang pigilan yung mga anomalya ng kahit sino. Wala na tayong patutukuyan kung sino. Basta kung mayroong mga sindikato dyan ng mga programa, projects, or mga ayuda-ayuda dyan, mga ano, kaya nilang pigilan dahil may numero sila, no? So, pang-anim si Raul Lambino. Pang-pito si JB Hinlo, no? JB Hinlo, abogado din yan, no? So, mayroon din niyang maitutulong, no? Sa Senado. Dahil puro abogado yan, Magtutulungan yan sila, puro mga abogado. Pang-walo, sino bang hindi ko nabanggit? Kibuloy. Si Kibuloy. Sa akin, ini-endorse ko din yan si Kibuloy. Bakit? Hindi ko naman sinasabi na kilala ko yung taong yan, pero yung sa akin lang kasi may mga issue sa kanya, no? Pero issue lang yan. Alam mo kasi marami siyang kaso ngayon
pero wala pang napapatunayan. Sabi na, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero, puro palang kaso, wala pang, tawag dito, wala pang resulta sa kaso nila, no? Sa katunayan nga, yung mga kaso niya doon sa Amerika, na-dismiss na yung iba, no? So, yung kaso niya dito, yung kaso niya dito sa Pilipinas, kinukuha yan, binabase doon sa kaso niya sa Amerika. Ngayon, yung kaso niya sa Amerika is na-dismiss na. Yung iba, under process pa lang. Kaya, sinasabi ko, habang hindi pa guilty si Quiboloy, kailangan din natin si Quiboloy sa Senado dahil alam naman natin, solid dyan si Quiboloy dyan sa mga Duterte, no? Hanggat wala pang napapatunayan yung kaso niya sa kanya, sa Bisaya pa, napabilin pa rin siyang inosente. Anong Tagalog niya napabilin? Still, no? Sa English pa, still innocent pa rin si Quiboloy hanggat hindi pa napapatunayan yung mga kaso niya. Kaya inindurso ko pa si Quiboloy sa Pangwalo, no? Ikang siyam, si Dr. Mata, no? Oo, iniindurso din niya ng PDP laban ni Pangulong Duterte, no? Si Doc Mata Marites, no? So, suportahan din natin yan. Ikasampo, sino ba yung hindi ko nabanggit? Ano yung Rodriguez? Rodriguez. Basta, ulitin ko si Jimmy Bundok, Bato de la Rosa, Bongo. 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 Bato de la Rosa, Jimmy Go. Bundok, Bongo, Philip Salvador, Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, GB Hinlo, Raul Lambino, Mata. si Mata, Quiboloy man ah. si Quiboloy. Ayan, no? So, kumpleto na yung 10, no? Sana pag bigyan natin ng chance itong mga bagong mukha, no? Lalo na sikat na yan silang Rodante Marcoleta, silang Attorney Rodriguez. Ngayon, yung mga hindi dyan kilala, si Raul Lambino at saka si GB Hinlo, dapat mapasok na din natin yan dahil malaki din yung maitutulong niya. Ulitin ko, malaki yung tulong ng 10 yan. Pag nakapasok yan, mapipigilan nila kung ano man yung mga anomalya, yung mga mali na gagawin ng kahit sino pang politiko. Kung may mali dyan na papasok nila na project dyan sa Kongreso, pipigilan ng 10 yan. May isa na tayo dyan sa loob, si Robin Padilla. So, 11 sila, no? 11 sila na senador. Kung makapasok yung 10, napipigil sa lahat ng mga kabalstugan na gagawin nila, no? Kasi check and balance Kahit makapasok yung mga kabaliwan nila diyan sa Kongreso, pagdating sa Senado, mapipigilan nila, no? Yan yung purpose natin, dapat hati-hati dahil sa tingin ko kailangan natin na makapasok yung 10 na yan, no? Sige, yun na lang siguro mga kadamista. Sana libre kayo dito, no? Ito ay opinion ko lang, no, sa aking sarili dito sa ating channel. Dahil meron naman tayong YouTube channel. Karapatan ng bawat tao na magsabi ng kanilang saloobin. Kayo din, meron din kayong chance na mag-comment dito kung ano yung saloobin ninyo. Kung kapariha ba tayo ng nasa isip o hindi. Kung sa kabila kayo, okay, welcome kayo dito sa aking channel na mag-comment, no? Kasi hindi naman tayo pare-pareha ng isipan. Hindi rin tayo pare-pareha ng sinusuportaran. Kasi alam nyo, kahit manalo yung 10, hindi naman ako kilala ng 10 yan. Pero malaki yung maitutulong nila para makontrol nila yung mga kabalastugan na ginagawa ng kahit sino mang politiko, no? So yan lang yung opinion ko. Kailangan natin yung 10. Lalo na para sa future election 2028, no, na hindi nila ma-impeach si Sara Duterte. Dahil siyempre taga Mindanao ako, proud Sara Duterte ako dahil alam ko kung ano yung nagawa sa mga Duterte dito sa Mindanao at saka sa lugar nila sa Davao City. Maganda yung ang pamalakad nila doon sa Davao, no? So saksi ako diyan. Galing kasi ako Davao dati nung magulo pa, hanggang ngayon sila na yun, ang ayos-ayos na talaga ng Davao City. So ayan, no, libre kayo or open dito na magpahayag kayo ng inyong saloobin dahil karapatan ng bawat Pilipino na maglabas ng saloobin. Sige, yun na lang siguro sa ngayon, no? Magpapaalam na ako mga kadamista. Ako nga pala, si Arnel Nawal, also known as Joy Pagadian, the book breaker. Ako ang iyong kadamista, Chigid Bidaglory. Sana magkita tayo at manalo yung ating PDP laban. Bye-bye.